Good morning guys, tara kapes. I know nagpahinga tayo ng March with this series ng Good Morning videos natin. But gusto ko sana mag-provide ng couple of updates every now and then. So please expect some morning videos ipopost natin dito sa channel natin. But please don't expect na magiging on a regular daily basis ulit to katulad ng dati. Kasi yung ginawa natin previously is more on testing lang yon kung how people are receptive to these morning videos. There are a couple of items na kailangan kong ibigay sa inyo in a short span of time. And isa na nga dyan, yung pag-uusapan natin today, which is si Uno Bank. Well, if you're not aware, nagkaroon ng mga unauthorized transaction sa mga Uno Bank account wherein nawala yung pera ng mga tao. And luckily, ako po, hindi naman po ako affected kasi hindi ko po ginagamit si Uno Bank. However, na-bother din po ako dito nung narinig ko po itong news na to. Kasi yung anak ko po, yan po ang ginagamit niya. And sabi dito, ang dami pong nawalan ng pera due to unauthorized transaction. Yung iba amounting to 49,000, yung iba amounting to 50,000 pesos. Medyo tolerable sana siya kung isa, dalawa, tatlong tao yung nagkaroon ng problema. Pero in this case, madami po talaga. Eventually, naglabas ng announcement si Uno Bank na ida-down muna nila ang system nila for a system maintenance to further investigate yung naging problema sa mga InstaPay transaction. And ito na nga, dahil dyan, just yesterday, naglabas na po sila ng official announcement na sinasabi na na-resolve na daw at binalik na po nila yung mga funds dun sa mga affected na mga user. And ito po, babasahin po natin ngayon. So, ito po yung sabi nila. Service Advisory, we have successfully completed all account corrections and fund reversals for customer affected by yesterday's InstaPay concerns. If your account was impacted, please check your app and your balance has now been fully restored. Swift resolution of this isolated event reflects our strict security controls. Our priority is the absolute protection of your funds. Thank you for your continuous patience and trust in Uno Bank. So, masaya na po, di ba? Naibalik na po. And meron po talagang iba na nakatanggap na. Yan. However po, ito po, checking this thread mismo. Nung pinost yan, ang dami nagsasabi na, yan, anong successfully, ibalik nyo pera namin ngayon, nasa id na, as in zero naman. So, binalik ni Uno Bank yesterday. However, ito, pagkatingin na itong affected na to ni si Glenn Diwag, na zero out na. Sabi ko, ano yun? Paano nangyari yun? Ito na nga, upon checking other people na nag-reply dito, ganun din na zero out din yung balance. Ito, sabi, kay Dexter Montil Diaz, anong completed? Kagabi nabalik, pero pagising ko, wipe out lahat. Hoy, Uno, ayusin nyo yan. Magre-report na ako sa BSP. Ito, I don't receive any fund reversal. No refund reversal on my end. Still no reversal. Ito, kanina lang, 2 hours ago. We haven't received the reversal. Yeah. So, medyo nasa hindi magandang posisyon si Uno Digital Bank right now. And isa sa concern dito, bakit hindi sila transparent? Transparent in the sense na kung na-resolve na pala nila yung issue, bakit hindi sila mag-provide na details na nangyari? Like, di ba? Ano nangyari? Glitch ba yan? Hacking ba yan? Para malaman ng tao kung magtutuloy sila mag-bank sa inyo. Lalo na kung merong security breach na nangyari. Nandiyan naman si BSP. Pwedeng pumasok si BSP at talagang mag-investigate kung ano nangyari dito. Kasi ito ay digital bank. Ito ay under BSP mismo. Hindi katulad ni GCash nung nagkaroon ng issue wherein hindi makapag-step in si BSP to investigate kung ano nangyari. Pero now, di ba, parang we have the right to demand kung anong nangyari. We have the right to demand kay BSP na sabihin sa atin kung ano nangyari, bakit merong InstaPay or PesoNet issue. Ano ba nangyari? Glitch ba talaga? Kung glitch, explain nyo kung ano yung glitch na yan. Kung compromise, sabihin nyo sa amin para gawa kami ng wise decision sa pera namin kung patuloy pa ba namin gagamitin itong Uno Digital Bank or lilipat na po kami. Yun naman yung hinihingi ng bawat isang gumagamit ng Uno Bank. Well guys, sabi ko nga, ako po hindi gumagamit, but yung anak ko, dyan niya nilalagay yung pera niya, kinikita niya sa laro. So, di ba, kahit pa paano concern ako as a parent kasi ginagamit siya ng anak ko. Comment nyo na lang din po sa baba kung naging affected po kayo ng unauthorized transaction issues na to. Well, yun lang muna for today's video. Again guys, good morning sa inyo.